Magandang araw. Turki Al-Sheikh gusto makita na maglaban sina Casimero at Inoue. May mga lumalabas na ulat at usap-usapan ngayon sa mundo ng boxing na interesado ang Saudi boxing power broker na si Turki Al-Sheikh na makatulong upang maisakatuparan ang matagal nang hinihintay na mega fight sa pagitan ni General Casimero at ng Japanese pound for pound king na si Naoya the Monster Inoue. Kilala si Al-Sheikh sa pagpopondo at pagbuo ng pinakamalalaking upakan sa boxing sa pamamagitan ng Riyadh season. Dahil sa kanyang impluensya at kakayahang maglatag ng dambuhalang pondo, siya ang nakikitang susi upang sa wakas ay magkarap ang dalawa sa lona. Umaasa ang kampo ni Casimero kasama ang promoter na si Koki Kameda na ang interes na ito mula sa Saudi Arabia ang magiging daan para hindi na maiwasan ni Inoue ang laban. Matagal nang hinahamon ni Casimero si Inoue bago pa man ito naging undisputed sa bantamweight at super bantamweight, ngunit laging nagkakaproblema sa negosasyon, timbang o promotion. Kung matutuloy ito sa ilalim ng pamamahala ng Saudi Arabia, tiyak na ito ang isa sa pinakamalaking boxing showdown sa kasalukuyang era. Isang salpukan ng bilis, lakas at matinding banggaan ng magkaibang personalidad. Hinihintay na lamang ng buong boxing world kung kailan ito opisyal na mapapapirmahan para sa taong ito. Samantala, kasalanan daw ni Jillian Ward kung bakit natalo si Eman Baco sa Pacquiao sa naging laban niya kay Rodelyn Perez. Ito ang bagong anggulo ng kantyaw sa social media. Ang teorya ng mga netizens ay namalas o nawalan ng gana si Eman dahil hindi sumipot si Jillian sa ringside. Kumbaga sa teleserye, ginagawan talaga ng fans ng kwentong pagkatalo niya. Pero kung seryosong boxing ang pag-uusapan, hindi kasalanan ni Jillian Ward kung bakit natalo si Eman kay Rodelyn Perez. Hindi tsamba ang pagkapanalo ni Rodelyn Perez matapos siyang talunin ni Eman sa kanilang unang pagkikita. Mas naghanda at nag-adjust si Perez para sa laban na ito. Mas naging agresibo siya at nahirapan si Eman na tapatan ang kanyang puwersa sa mga unang round. Sa boxing, napakahirap bumawi kapag sunod-sunod kang napatumba. Ito ang naging mitsa ng pagkatalo ni Eman. Sa round 2, pinabagsak siya ni Perez ng isang beses gamit ang solidong suntok. At sa round 3, 2 beses pang natumba si Eman. Kaya dahil sa tatlong knockdown na ito sa simula ng laban, naging napakalaki ng kalamangan ni Perez sa scorecard ng mga hurado. Kahit nagpakita ng puso si Eman at bumawi sa mga huling round, kulang na ang oras at puntos para mabaligtad ang resulta. Hindi lang basta sumugod si Perez, naging epektibo rin ang kanyang kaliwang kamay na paulit-ulit na tumatama kay Eman habang sinasabayan ang mga atake nito. Ang boxing ay laban ng preparasyon, stamina at tamang diskarte sa ibabaw ng ring. Walang kinalaman ang presensya o kawalan ng isang artista sa ringside. Normal lang na maghanap ng masisisi ang mga tagahanga sa social media, lalo na't nabura ang unbeaten streak ni Eman na may record na ngayon na 8 wins, 2 losses at 1 draw. Ngunit para sa isang batang boksingero gaya niya, malaking leksyon ito para mas magsumika pa sa susunod.